O mahal, kumusta na? Ay, mahal. Oo, may sakit ka ata. Oo nga, sobrang init kasi dito ngayon, so uso yung sakit. Okay, magpagaling ka ha. Ito, nagmumuling muna. Wala kasing magawa sa bahay eh. Yeah, tapos ko na. Natapos ko na kasi yung project kay Councilor Romes. Na-submit ko na rin at approval na lang ang kulang. Sana ma-accept agad eh. Kailangan natin pang bayad sa loan. Malaki-malaki rin gastusin natin at katapusan itong buwan. Kayo dyan, kumusta na? Oh, nagsa-summer class ba si Celine? Wala naman, nagpapahinga muna siya kasi alam mo na summer. Mabuti din yun, mawala ang konting pressure sa kanya. So maayos na din siya dito sa bahay, ang laking pagbabago mula nung huli. At isa pa, hindi na daw niya kailangan ang gamot, sabi ng therapist niya. Ang galing ni Lord. Mahal, sige, ubusin ko muna tong pagkain ha. Nagugutom na rin kasi ako at yung pagkain na lamig na eh. Okay. Tawag na lang ako bukas. Update mo ako sa result ng project. Approve yan. Tiwala lang tayo kay Lord. Tama mahal, tiwala lang tayo. Yes, hello Boss Dex. Anong ibig sabihin? Kailangan pa ng revision? Okay. Pero hindi ko muna tututusin yun. Kasi madaling araw na ako, natutulog, kakak-revise niyan. Basta email lang kita pagtapos na. Cars, magtika muna. Dami atang kailangang tapusin, ha? Salamat, Tracy, ha. Buti na lang, nandyan kayo. Alam mo, yung client ko, ang sarap puntahan at sabihin, ikaw na lang kayo tatapos sa building mo. Gusto mo ako na pumunta dyan, para maturuan natin ng leksyon, Sige na nga, puntahan mo doon sa 26 Magallanes Street, Unit Lab 34. Joke lang, Gars. Di ka naman mabiro, Saan ka pala napanood mo na ba yung episode 9 ng My Secret Romance? Nagpakita na ng motibo si Jung Kylie. Grabe, abot langit yung ngiti niya. Trace, bakit mo pinanood? Diba sabi ko, dapat magkasama tayo manood ng episode na yan? Ha, hindi ko na napigilan kagabi, Pero wala kang magagawa. Dapat manood tayo ngayon, kasama ka. Sige, basta may crab pasta galing bistro. Wala naman akong plano mamayang hapon. Yun lang? Sige. Game. Ay, grabe, nakakakilig naman to. O ano, Trace? Uwi ka na? Oo, grabe, na-late din tayo. O nga eh. Bukas manood tayo ulit ng episode 10. Sige. Huwag mag-advance. Sige, hintayin na kita this time. Sige. Bye. Bye. Serious pala. O mahal, anong balita? Mahal, di ka na tumawag ngayon. So, anong update sa project? Approve ba? Wala pa rin, Luz. Panibagong revision naman daw. Hindi na matapos itong project na ito eh. Ipit na tayo sa pondo. Ha? Ganun ba? Huwag mo isipin yung pondo, mahal. Si Lord bahala sa atin. So, kailan ipapasa yung design? Natapos mo na ba? Pwede ba? 3 buwan ko tinrabaho ito, tapos itanong mo kung tapos na agad ng revision? Hindi ko muna tinapos. Simulan ko muna ng bagong project sa Bonifacio Homes, kanina lang. Ganun ba? Easy lang, mahal. Nagtatanong lang naman eh. Mahal, sige na. Kailangan ko na magpahinga. Subukan ko lang tumawag bukas pagtapos ng trabaho. O sige, mahal. Huwag mo kalimutan yung vitamins mo. Yung alam mo na, kakagaling mo lang sa stroke, diba? So, ingat. Binabaan ako.
First time? Hindi, pang-apat na siguro. Ikaw ba? Ito, pangalawa ko. Ang ganda nga ng Tagaytay eh. Parang nasa ibang bansa ka. Yeah, kaya gusto ko rin dito eh. Makalimutan yung mga dapat makalimutan. Wow, may hugot ka ah. Hindi naman, mga family problems lang. Sabi nga nila, sa bundok mo makakalimutan yung mga dapat mong kalimutan at makukuha mo rin yung sagot sa mga tanong mo. Okay, sabay tayo. Okay, tara. Gary nga pala. Jonas, nice to meet you. Nice to meet you. Lapit na tayo. Kaya mo ba? Nako, kahit ulit-ulitin pa natin to, taob pa rin sa akin. Wow ha, lakas mo. By the way, matanong nga kita, if you don't mind. Aha. Parang dami mong problema ha. Nag-iisa ka ngayon. Wala, mga problema lang sa bahay. Ito kasing nanay ko, pinipilit akong tumira na sa kanya. Paano ba naman kasi, yung tatay ko, kada linggo, iba't ibang babae yung kasama. Kaya ayun, yung nanay, doon naman sa nanay ko, ayoko doon kasi parang ghost house. Minsan 3 araw hindi kami nagkikita. Puro trabaho. So ito ako ngayon, nagpupursige para makapagsarili na rin. Pero ito, pangako ko sa sarili ko, hindi ako magkakapamilya, lalo na't magkakaanak. Nako, dadami lang problema sa mundo. Broken family ka pala. Mahirap yung tsaka ang dami na apektuhan yun. Hindi lang mga magulang. Lalo yung mga anak na tulad mo. Mahirap yun eh. Oo, nahalata mo ba sa akin? Kaya ikaw, kapag nagkapamilya ka, baka iingatan mo, ipaglaban mo sila kahit anong mangyari. Para hindi dumami yung pasaway na katulad ko. Hindi ko pa nga pala nasabi sa'yo. May asawa na ako, kaso malayo eh, nasa States. Luz ang pangalan ng asawa ko. States? LDR? Kamusta naman kayo, kuya? Mahirap yun ah. Oo, totoo, mahirap ang magkaroon ng pamilya na malayo sa'yo. Pero sabi nga nila, kapag may pamilya, ipaglaban mo. O diba, may hugot din ako. Oo nga eh. Alam mo, kung siguro yung mga magulang ko, ganyan din yung iniisip. Siguro, hindi kami magkakahiwalay ngayon. Araw-araw sana kami magkakasama. At siguro, hindi rin ako takot na magkapamilya. Jonas, bro, alam mo, ang pagkakaroon ng pamilya, masaya eh. Dahil sa bawat araw na pagising mo, sa tuwing makikita mo yung pamilya mo, ito nagbibigay sa'yo ng lakas. Kaya, laban lang. Oh, hanggang dito na lang tayo. Sana hindi itong last nating pagkikita. Jonas, pwede ba kita ipag-pray? Pray, naku, baka matunaw ako nun ah. Sige na. Heavenly Father, we thank you so much for the life of Jonas. Thank you, O God, for giving him a strength, O God, despite of the circumstances in his life. Continue to bless him, Father.
Gary. Hello, mahal. Gabi na dyan May problema ba? Okay lang. Gusto lang kita makausap. Ano to, may sakit ka ba? Stroke ulit? Hindi. Hindi yun. Magaling na ako. Wala yun. Luz, gusto ko lang sana maging honest sa'yo. Hindi ko alam kung magagalit ka ba o hindi, pero hindi ako naging tapat sa'yo. Ano? Naalala mo ba si Tracy, yung nurse ko? May nangyayari ba sa inyo ni Tracy? Wala, mahal. Wala. Walang nangyari sa amin. Pero sa sobrang close namin, minsan, naisip ko na mas magiging masaya ko kapag magkasama kami. Siguro dahil nahirapan din ako na malayo tayo sa isa't isa. Nasa Pinas ako at nasa Amerika ka. Hindi mo ito kasalanan, Luz. Gusto ko lang magiging honest sa'yo. Mahal, nandyan ka pa ba? Oo, mahal. Nandito pa ako. Anong desisyon mo ngayon? Hindi mo na ba kami mahal ng anak mo? Luz, ang pamilya ko ang una kong mamahalin pagkatapos ng relasyon ko sa Panginoon. Kaya ako tinasabi sa'yo kasi gusto kong malaman mo na nagkamali ako at naging pabaya. At ngayon, gusto kong humingi ng paumanhin. Gary, hindi ko alam kung saan kami pupunta ng anak mo pag wala ka. Alam mo naman, ikaw ang ulo ng pamilya. Kung ano man nangyari, kalimutan na natin yun at magsimula tayo ulit. Salamat, mahal. Mula ngayon, magiging mas maingat na ako at magiging tapat kung may pagkakataong malungkot ako. Hindi ko pwedeng ipagpapalit ang panandaliang saya sa blessings ng Panginoon na magkakaroon ng buong pamilya. Salamat, mahal. Ang pagkakaroon ng pamilya, mahirap pero hindi matutumbasan ng blessings na kapalit. Bilang isang tatay, binigyan tayo ng mabigat na responsibilidad. Pero ang biyaya na makakamit natin kung pinili nating maging tapat at marangal sa ating pamilya, hindi pwedeng lamangan ng kahit ano man sa mundo. Sabi sa Joshua 24:15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Tatay, lumaban ka gamit ang lakas ng Panginoon sa iyo.